Tayo po'y tumayo, pagpuri sa ating Panginoon. Amen, amen. Ayan nga naman at napakasayang araw na ito. Masaya ba ang mga Kristiyano, mga kapatid? Masaya ba tayo, mga kapatid? Mahina, mahina. Masaya ba tayo, mga kapatid? Amen, amen. Siguro marami nakakalam dito ng kanta. Ang buhay ng Kristiyano at masaya. Masayang tunay. Sige nga po, kantahin nga po natin. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang, mamimili nga po. Ang buhay, masayang tunay. Masayang tunay. Tatay Bear. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Mas may buhay! Ang buhay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Dito kaya? Masayang tunay. Masaya ba ang buhay ng Kristiyano? Masayang tunay. Amen! Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Dito kaya? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Pero yung kantang yun, old school na yun eh. Baka bago na tayo ngayon. So sabayan nyo ako, ito yung bagong kanta. Paano nga uli yan? Yan. Ito na yung bagong kanta. Ang buhay Kristiyano. Buhay Kristiyano. Yan. Masayang tunay. Ang buhay Kristiyano'y masayang tunay. Ayan yung bago. Kaya sisimulan natin itong bago. Kasi mas masaya kapag bago, di ba? Masaya ba ang mga Kristiyano, mga kapatid? Masaya ba tayo, mga kapatid? Masaya ba tayo, mga kapatid? Papasaya. 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 Masaya. Papasaya. 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 Masayang buhay, buhay Kristiyano'y masayang buhay. Pinakawala, si Kristo'y kasama. Buhay Kristiyano'y masayang buhay. Masaya! Masaya! Masaya tayo, di ba, mga kapatid? Pampapasaya. Masayang buhay. Pampapasaya. Pampapasaya buhay. Pampapasaya. Buhay Kristiyano'y nagsasayawan. Sayaw! Ang buhay Kristiyano'y nagsasayawan. Kristo'y kasama. Ang buhay Kristiyano'y nagsasayawan. Patuloy natin papurihin ang ating Panginoon. Masaya ba ang buhay ng Kristiyano? Jesus ay kasama. Nananahanapin ba? Jesus ay kasama. Kung ang hahanapin ba, si Kristo'y kasama. Lakasan, kalikasan, sa kanya namuulan.
sa ating Panginoon, ano? Napakasaya. At patuloy natin papurihan ng ating Panginoon sa araw na ito. Ibigay natin ang buong lakas natin para sa Kanya. Ang pagpupuri at pagsamba ay tanging sa Kanya lamang. Ibigay natin ang buong lakas natin sa lingkong ito. Woo! Tayo po'y tumalon, sumayaw, pumalakpak, kumanta para sa Kanya. Patuloy natin papurihan ang ating Panginoon. Pagpupuri, pagsamba, Lagi sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpapakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat. sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, Mapagkailanman. Kaya aking sasambahin, ngalan mo'y sasambihin, kapag-ibig mo siya. mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, may Purihan, pasasalamatan ng pagkailanman. Patuloy natin pagpurihan ang ating Panginoon. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat. sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, Magpakailanman. Kaya aking sasambahin, ngalan mo'y sasambihin, kapag-ibig mo siya. mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, Ika'y mapupurihan, pasasalamatan ng pagkailanman. Pastor! ngalan mo'y sasambihin, pagkakabibig mo siya, mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, Ika'y mapupurihan, pasasalamatan ng Ika'y aking sasambahin. ngalan mo'y sasambihin, pagkakabibig mo siya, mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, may kalungkutan, masasalamatan ng pagkailanman. Ika'y aking sasambahin. Sasambahin. Ngalan mo'y sasambihin, Kapag-ibig mo siya. mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, may Pupurihan, pasasalamatan ng pagkailanman. Pasasalamatan ng pagkailanman. Pasasalamatan ng pagkailanman. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon, ano, mga kapatid? Amen! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Puno ng galak at saya. Kaya sa araw na ito, ibigay natin ang ating lakas sa Kanya. Ibigay natin ang lahat sa Kanya. Mga problema natin, siya ang ating pagkatiwalaan sa bawat problema dinadala natin sa Kanya. Patuloy natin papurihan ang ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, patuloy natin siyang papurihan. Lahat ng problema natin ay ibigay natin sa Kanya.
Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay puminsan. Patuloy natin papurihan. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagsusumamo, maghirap atin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay kuminsan. Loobin ko ang buhay ko'y maging panay mong tahanan. Tulog ka ng iyong paglas na pagsila'y. Daluyan ang balat hanggang mga mabuting pagsamba. Magkaikaw, Diyos, ngayon at kailangan. Papurihan natin ang ating Panginoon. Ilakas mo na ang papuri pa ako natin. Sabay-sabay po tayo. Ang Puso ko'y dinulog sa'yo. Nagsusumamo, maghirap atin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay kuminsan. Loobin ko ang buhay ko'y maging panay mong tahanan. Tugtugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang balat hanggang mga mabuting pagsamba. Magkaikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Loobin ko ang buhay ko'y maging panay mong tahanan. Tugtugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang balat hanggang mga mabuting pagsamba. Magkaikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Loobin ko ko'y maging panay mong tahanan. Tugtugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang balat hanggang mga mabuting pagsamba. Magkaikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Magkaikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Magkaikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Patuloy natin papurihan ang ating Panginoon Jesus na siya lamang. Patuloy natin papurihan ang ating Panginoon. Siya lamang ating mananapilan. Sabay po natin kantahin.
puso po natin, isip-isip. Habang kinakanta po natin, patuloy tayo lumapit sa ating Panginoon. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod
Lord, maraming salamat sa hapong ito, Panginoon, na binigyan niyo kami ng problema upang makapiling ka sa bahay na Panginoon. Salamat, Lord, dahil binibigyan niyo kami ng paalala upang magkatipon-tipon, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga blessing, Lord, sa kalusugan, pati ang aming mga pamilya, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, sapagkat ligtas po kami pumunta dito sa bahay ng Panginoon. Nais nga naman po namin na samahan mo kami, Banal na Espiritu Santo, sa apat na sulok na lugar na ito, sapagkat naniniwala po kami na wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Lord, maraming salamat po at ikaw na pong bahala sa mga susunod pang gawain namin, Panginoon, at sa pagbabahagi ng salita, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po siya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, upang maibahagi niya sa amin ito ng maayos at sa mga makikinig, Panginoon, ay bigyan niyo rin po sila ng wisdom, Panginoon, upang maunawaan din nila ang itinuturo mo, Panginoon, at mai-apply sa aming buhay sa pang-araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na dakila ka at karapat-dapat kang paburihan, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yung ating mga praise and worship team. Una, salamat sa Diyos sa mukha ng bawat isa na narito. Ngayon ng Diyos dahil lagi kong pinagpe-pray din na makita. Yung mga pinagpe-pray ko na makita ko. Nakita ko na. Lagi kong pinagpe-pray si Nanay Adelaida. Yan. Pag wala siya. Si Nanay Lucy. Amen. At nakita ko si Sis Elsa. Amen. Puri't palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng kapatid na kasama natin sa hapon ito. At welcome sa husband ni Eileen, si Brother Kenneth. So, welcome po sa Kingdom Life Disciples Church. Amen po. Purihin po ang Diyos. Natutuwa ako dun sa testimony kanina ni Sis Eileen. Tamang-tama kahapon sa devotion ng mga praise and worship team, ito yung message, yung verse na ibinigay, verse 5, 14 and 15. Ito yung mineditate namin kahapon. Sabi dito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Tandaan natin ano man yung desires ng ating puso, kung ito ay align sa kalooban ng Diyos, kalooban natin, kalooban ng Diyos, hindi pwedeng hindi niya pagkaloob. Katulad na ginagawa niya kay Sis Eileen. Sabi sa verse 15, at dahil alam natin, pinakikinggan niya tayo, alam din natin ibibigay niya bawat hinihiling natin sa Kanya. Amen. Kaya sabi ko kay Nanay Auring, walang imposible, Nanay Auring, sa Diyos. Kung hinihiling mo ang anak mo para sa Diyos, para makakilala siya, walang imposible po sa Diyos. Ibibigay ng Diyos sa tamang panahon na makakasama niya ang Kanyang pamilya. Amen! Amen! Kahit tayo mga kapatid, halimbawa tayo ay nananalangin, huwag tayong maiinggit na, uy, buti pa sila, kasama yung kanilang pamilya. So, wag po. Ang kailangan po natin ay manalangin po tayo. At ang Diyos ang kusa, nakikilos sa puso ng ating mga pamilya, mga members ng ating family, para sila ay makasama natin dito sa ating pagsamba sa church. Amen po ba? Amen. Sabi nga ni Brother Lawrence kanina, di ba? Napakasarap magpuri sa Diyos, lalo na kung kasama natin ang buong pamilya. Amen po ba? Amen. So alam ko na mapupuno ang church na ito sa ating mga pamilya pala. Amen? So sikat, sa susunod kasama niya na yung nanay niya at saka tatay niya. Ganun din kanina dumaan yung father ni Andrea. Ayan. Nanay ni Andrea at saka tatay niya. Someday, makakasama rin natin. At sa bawat isa na narito, kasama natin yung buong pamilya natin. Amen po ba? Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo ay muling lumapit sa Diyos at humiling ng Kanyang patnubay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat kayo ang Diyos na kumikilos. Kayo ang Diyos na nakalililing. Salamat Lord sapagkat bawat hilingin namin Lord, sa iyo bilang aming Ama. Lord, hindi po kayo
nagdadalawang isip na ipagkaloob sa amin to kung ito ay kalooban mo para sa amin. Lord, alam po namin marami kaming mga desires sa puso, marami kaming prayers. Alam po namin, Lord, kayo ang magbibigay nito kung ito ay kalooban mo para sa amin. Salamat po. Lagi namin, Lord, ilagay mo lagi sa puso namin na kung ano yung kalooban mo, ang siyang masunod sa aming mga buhay. Hallelujah. Lord, dalangin po namin sa oras na ito, muli ay nais kong ilingin ang iyong pagsama sa amin. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko, Lord, nawa ay patuloy na tulungan mo ako. Alam ko po, wala ako. I am nothing, Lord. If I will depend, Lord, on my own knowledge, on my own intellect, O God. So, Lord, I am nothing. I acknowledge, O God, baliwala ako, Lord. Wala akong mangmang ako sa iyong harapan. Subalit, ang banal, ang wisdom na nagmumula sa iyo, ang iyong pagkaloob upang maunawaan namin aming Diyos ang iyong salita sa habang ito. Banal na Espiritu, kayo ang magsalita at mangusap sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng mensahe mo sa hapong ito. Salamat po aming Diyos sa iyo ang papuri at parangal sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin ko ang Diyos. Hallelujah. So ngayon, ang series po natin ay tungkol saan? Sa Christian living. Ayan. So, tapos na tayo dun sa part 1. Tayo ay part 2 na ng ating Christian living. Okay. So, balikan lang po natin. Ano po yung unang puntos na na-share ko po sa inyo. So, ang unang puntos po na ibinahagi ko sa inyo tungkol sa buhay Kristiyano ay bilang isang Kristiyano, dapat ay nauunawaan natin na tayo ay isang bagong nilalang. Tayo ay new creation. Simula nang tayo ay ipanganak na muli. Mula nang tayo i-born again, tayo ay bagong nilalang na or bagong likha. Okay, so ang point na ibinigay ko ay understanding that you are a new creation. Nauunawaan na tayo ay isang bagong nilalang. So ang pinagbasihan po natin, recap, ang pinagbasihan po natin ng mensahe last time ay 2 Corinthians 5:17. Ang sabi, therefore, if anyone is in Christ, this person is a new creation. The old things passed away, behold, new things have come. So sa Tagalog, sabi po, kahit ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at siya'y pawang naging mga bago. Amen po ba? Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, may pagbabago na makikita sa ating buhay mula nang makilala natin at manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, may pagbabago ba sa iyong buhay? Amen. Amen. May pagbabago. Amen. So, dapat, di ba? Kapag bagong nilalang tayo, di ba? Bagong likha, tayo ay bagong mananampalataya, hindi pwedeng wala pong pagbabago sa ating buhay. Mayroong pagbabago na gagawin po ang ating Diyos sa ating buhay. Nais ko pong i-share sa inyo itong awit na ito. Sino dito ang nakakakilala sa Papuri Singers? Meron ba? O ako lang? At saka si Brother Larry? Wala? Kawawa naman kami. Mukhang may edad na kami. Mukhang oldies talaga. Okay, lalo na pag napakinggan nyo yung kanilang music, nasabihin ng mga youth natin, pang oldies ng yung tono, old school. Di ba? Yan ang tawag nila. So, pero itong Papuri Singers po, ito ay kilala sa aming kapanahunan ng 80s po yan. 80s. Alam niyo ba na hanggang ngayon ay merong Papuri pa rin. Papuri 24 na yung album nila. Siguro kayo mga kabataan, pakinggan nyo rin. Kasi magaganda yung mga message ng kanilang awit. Mga Filipino, Christian singers siya. Okay? So, ngayon po, ito yung maganda po yung message nitong awit nito, yung bagong likha. Pakinggan natin, ito ay makikita natin sa Papuri 4. Pakinggan natin at pagbulay-bulayan natin yung mensahe ng awit na to. Yan.
narinig ko yung tono. Actually, nung kami ay kabataan ni Brother Larry, yan yung mga tinutugtog at kinakanta po namin. Sasabihin ng kabataan, nakakaantok naman. Ganyan yung lyrics, pero yung lyrics po, kung ating i-meditate po, napakaganda po nung mensahe ng awit. Sabi, isang bagong anyo ang nakita at namasdan ng karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba ang buhay niyang pag-asay na nakatan? So, ibig sabihin, may nakita po ang ibang tao o ang mundo na pagbabago o kakaiba sa buhay ng isang taong nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, kapag tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus, hindi pwedeng walang pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? Amen. May pagbabago at may pagbabago na makikita sa ating buhay. So sabi din po sa awit, isang bagong likha ang umilaw at tumanglaw sa kadiliman. Umaawit siya, papuri kay Jesus, si Kristo ang pinaglilingkuran. So sabi, ang bagong buhay po natin kay Kristo ay meron pong impact o merong influence sa iba. Dapat tayo ay influencer, di ba? So dapat ay meron influence ang ating buhay sa buhay ng ibang tao. So ano ba yung influence na yun? Ito ba ay negatibo o positibo? Dapat ay positive. Dapat may maganda na makukuha sa atin yung ibang tao. Hindi yung pangit ang makikita sa ating buhay. So dapat ang ating buhay ay maging tanglaw, maging ilaw sa buhay ng ibang tao. Hindi dapat maging kadiliman din tayo para sa kanila. Sabi nga sa Matthew 5:16, ito ay hindi kasama po sa ating slide. Sabi, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Pag nakita ng ibang tao na merong pagbabago sa ating buhay, kung may nakikitang pagpapala ang ibang tao sa ating buhay, sino pupurihin nila? Tayo ba? Pupurihin nila ay ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. At ang sabi, yung huling mga stanza sabi, ang buhay ng tao ay nagbabago, ang puso'y nililinis ni Kristo, kahit na anong samang pagkakasala, ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig ka. So tandaan natin ang isang tao, kahit gaano kasama siya, kapag binago ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Sino ang taong katulad nito na pag-aralan natin last time? Sino? Si Apostol Pablo. Di ba? Si Apostol Pablo ay isang mamamatay tao. Diba? Siya ay pumapatay ng mga Kristiyano, pero ang Diyos ang nagbago sa kanyang buhay at siya ay ginawang lingkod ng Diyos. Amen? Amen. So mga kapatid, kung wala pong pagbabago sa ating buhay, there is something wrong. So, parang merong mali. Baka hindi natin totoong nakikilala ang Panginoong Hesus sa ating buhay. O baka hindi natin lubos na uunawaan yung pananampalataya na sinasabi. Baka wala sa atin ang banal na espiritu na tatak ng ating kaligtasan. Di ba? Sabi kanina sa awit, banal mong tahanan. Ang ating sarili, ang ating katawan ay templo ng Diyos. So baka mga kapatid, wala ang banal na espiritu sa ating buhay. O kaya ay hindi siya makakilos sa ating buhay dahil tayo pa rin ang nagkokontrol ng ating buhay. Sino ang nagkokontrol ng ating buhay? Ang dapat, ang Diyos na. Ang banal na espiritu ang dapat na nagkokontrol sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So, dito po tayo sa ating pangalawang puntos. Ang pangalawang puntos po natin ay transforming and renewing your mind. So, may pag-iiba at pagbabago na sa ating isipan. So, ang verse po natin ay matatagpuan natin sa Romans 12:2. So, ang sabi po sa Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, so that you may prove what the will of God is, that is good and acceptable and perfect. Sabi sa Tagalog po, ang sabi sa Tagalog, huwag kayong masiyahan sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tignan po natin itong illustration na ito.
Okay. So, tignan po natin. Ano ang pumapasok sa kanyang isip? Mga basura. So, di ba? So, mga kapatid, dapat hindi mga basura ng mundong ito ang laman ng ating mga isipan. So, ano ba yung mga basurang yan? Yan yung mga kalaswaan, chismis, galit, paninira at mga negatibong bagay. So, dapat ito yung mga bagay na wala na sa ating isipan. Dapat ay garbage, sabi di ba? Sa computer, garbage in, garbage out. Dapat ganun din sa ating isipan, kapag may pumasok na basura, dapat ay labas kaagad. Huwag nating panatiliin ang basura sa loob ng ating isipan. Yun ang isang ehemplo ng pagbabago ng isipan. So, what does renewing of mind mean in the Bible? So, anong ibig sabihin ba ng pagbabago ng isipan? Yan po ang aalamin natin sa hapong ito. Amen? So, sa akin pong nabasa, sa isang article po, sabi, what does the renewing of the mind look like for Christians? So, ito ay, ang writer niya ay si Matt Tomei. Okay, kapangalan ni Matthew. Okay, so, nais ko pong basahin lang yung sinabi niya. Ang sabi niya po, simply stated, renewing your mind according to Romans 12:2 means interpreting life through the lens of God's Word and the inspiration of the Holy Spirit, rather than through the lens of your experiences, woundedness, trauma, preferences, or the opinions of others. Sabi niya, tignan daw natin po ang buhay sa pamamagitan ng lente. Lente o pananaw ng salita ng Diyos at sa inspirasyon ng Banal na Espiritu. Hindi po sa pamamagitan daw ng lente natin o pananaw natin sa ating karanasan, mga sugat na nararanasan natin, takot na pinagdadaanan natin, sa mga kagustuhan natin at sa mga opinion ng iba. Nandiyan ba si Matthew? Ayun, tama-tama si Matthew. Dala niya yung camera. Matt, ano ka na? Lapit ka dito sa harapan. Ayan. So, si Matt ang model natin. Okay. So, ayan si Matt. Tamang-tama, hawak niya yung, dito ka sa harapan, Matt. Ayan. So, si Matt po, siya yung ating official na cameraman, siya yung videographer din natin dito. So, yan yung isa sa, isa sa kanyang ministeryo. Amen. So, ngayon, Matt, di ba? Kapag may ika-capture ka, kaya huwag kayong matutulog kasi pag na-capture kayo ni Matt, tapos na-picture na kayo, natutulog ka. Popost na yun. Okay, so, di ba, kapag ikaw ay meron kang gustong i-capture na moment o kaya isang tao, anong gagamitin mo dyan sa camera niyan? Pero ano yung ginagamit mo para makita mo yung focus? Ayun. So, may adjustment siya, tapos meron siyang lens. So, ang gamit niyan para ma-focus niya kung sino o ano yung gusto niyang ma-capture. Okay? So, sabi ang camera lens, ito ay tool used to bring light to a fixed focal point. So, gamit ito upang isentro ang paningin mo sa kukunan mo ng picture o yung moment na gusto mo i-capture. Okay? So, salamat Matthew. So, yan po, yung lente. So, mga kapatid, sa pagtanaw natin po sa buhay, dapat po ang gamit natin ay lens o lente ng salita ng Diyos at ang inspirasyon po ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, ang dapat na gamit natin na lente sa pagtingin sa ating buhay ay lente ng Diyos. Lens of God, hindi yung lens natin. Kasi kapag gamit natin yung lens natin, tiyak, puro negatibo ang makikita natin sa ating buhay. Okay? So tandaan natin mga kapatid tignan po natin. May isang illustration po dito. Tignan po natin itong illustration ito. Ayan. So, nakita natin So, sa pagtanaw po natin sa buhay, dapat ang gamit po natin lente ng Diyos at ang inspirasyon ng Banal na Espiritu. Okay? So, iba po ang plano ng Diyos. Maaring kay Sis Eileen, iba ang plano ng Diyos. Kay Brother Larry, iba ang plano ng Diyos.
kay Brother L.A., iba ang plano ng Diyos. May kanya-kanyang plano ang Diyos para sa atin. Amen? So, ibang plano ng Diyos sa atin. Kapag gamit natin yung lente natin, yung pananaw natin, di ba? Kapag halimbawa, may gusto tayo mangyari sa buhay natin, ano gusto natin? Gusto na ba natin madali lang o mahirap? Ano? Di ba? Ang gusto natin ay madali, di ba? Ang tingin natin, ayan no? Ang tingin natin, pag may plano tayo, straight line. Di ba? Yun yung pananaw natin, pag meron tayong mga gusto na maabot sa buhay, o meron tayong plano sa ating buhay. Pero, tignan natin, ang plano ng Diyos. Di ba? Daraan ka sa iba't ibang mga challenges or hindrances. Ayun ha? So, tandaan po natin bago po natin mapuntahan yung nais natin o yung gusto nating mangyari sa ating buhay, di ba? May mga hindrances. Sino ba dito yung naabot yung kanilang mithiin sa buhay ng wala lang? Walang kahirap-hirap. Meron ba? Wala, di ba? So lahat ng gusto natin abutin sa ating buhay, kailangan ay meron tayong pagdadaanan. Di ba? Kwento ko sa inyo, kung ano ako ngayon, ito ay marami akong pinagdaanan bago po maabot ko yung aking mithiin sa aking buhay. So, sabi dun sa illustration, sometimes God doesn't do things the way we think He should. But God has a perfect plan for your life. So, minsan, hindi natin naiintindihan yung bakit Lord, bakit ganito? Bakit nangyayari sa akin, sa buhay ko ito? Kasi, iba yung paraan natin sa paraan ng Diyos. Iba yung plano natin at iba po ang plano ng Diyos. So, dito, maaari po. Diba? Kapag nakakaranas po tayo ng financial crisis, meron ba rito nakakaranas ng financial crisis? Financial problem? Meron, di ba? Okay. So, paggamit po natin, yung lente natin, sasabihin natin, sana naman may kukuha ng pagbayad kapag kumakatok na sa bahay namin si Judith. Ayan, di ba? Pag dumating na si Judith, kumakatok, andyan na yung Judith ng kuryente, Judith ng tubig, Judith ng bahay, at Judith ng credit card. Yung Judith, di ba? So, andyan na yung mga bayarin. Tiyak, di ba? Manghihilo at manglulupay-pay tayo kung ang gamit natin yung lente natin. Pero, mga kapatid, kapag lente ng Diyos ang ating gagamitin, ito po ang magiging tanaw natin. Filipos 4:6-7. Sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ayan po. At sabi, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen, di ba? So kapag tayo, pananaw natin ang ating gagamitin, tiyak, bagsak tayo. Pero pananaw ng Diyos, eto, huwag kang mabalisa. Hingin mo sa Diyos ang kailangan mo at ito, kung ito ay kalooban ng Diyos, ito ay ibibigay o ipagkakaloob sa atin. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Then, tanawin din natin ito pa, tanawin natin ang lente ng Diyos. Sabi sa Jeremiah 29:11, diba? Sabi, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa, kanino? Sa inyo. Mga planong hindi nyo sasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Itong mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Amen. So kapag tanaw natin, gamit natin ang lento ng Diyos, ito po ang ating matatanaw, mga kapatid. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Halimbawa, sinabi ng doktor, sa'yo, Nicole, sabihin sa'yo, Nicole, isang buwan na lang itatagal ng buhay mo. So, bigyan mo ng mic si
si Nicole. Anong mararamdaman mo, Nicole? Anong magiging reaction mo? Parang, oh, alam niyo. Kasi Diyos ako pinakalan niya. Amen. Diyos ka ba? Okay? So, hindi siya maniniwala sa doktor. Kasi di ba, Diyos ka ba para sabihin mo na ako ay mamamatay na isang buwan na lang? Amen. Di ba? Ang doktor ay maaring magkamali sapagkat ang Diyos ang may hawak ng ating buhay at ang Diyos na nakakaalam kung kailan matatapos ang ating buhay sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Kaya lang minsan, di ba, magpakatotoo tayo, di ba? Kahit Kristiyano, kahit pastor, di ba? Kapag sinabi ng isang doktor, may sakit ka, di ba? Di ba ang nangyayari? Halos parang pinagtakluban na tayo ng langit at lupa. Di ba? Talagang may stress ka. Actually, yung iba, kapag sinabi ng doktor na ikaw ay may taning na ang buhay, actually, hindi ang sakit ang nakakamatay. Ano ang nakakamatay? Yung pag-iisip, yung stress. Kaiisip no, ay, mamamatay na ako. Ayun, mamamatay ka na. Diba? So, yung stress, yung depression, ang nakakamatay o napapadali sa atin para mamatay. Okay? So, tandaan natin mga kapatid kapag dumating tayo sa ganitong sitwasyon, so, wag natin gamitin ang lente natin. Gamitin natin, tulad ng sabi ni Nicole, lente ng Diyos yun eh. Diyos ka ba? Para sabihin na ako ay mamamatay na. Ang Diyos lang nakakaalam kung hanggang kailan o hanggang saan ang ating buhay. Pero paano kung halimbawa, ikaw Nanay Auring, magkasakit ka. O, wag tayo magnanak on the wood. Kasi yung iba, kapag sinabihan mo, magnanak on the wood. Okay. O, halimbawa, ikaw Nanay Auring, diba? Sabihin sa'yo ng doktor, may sakit ka. At may tanin na ang buhay mo. Ano pong mararamdaman yun, Nanay Auring? Sabi niya, parang makaturan. Amen. So, salamat sa Diyos, So, napakaganda kung gano'n ang ating attitude, di ba? Towards life. So, halimbawa, sabi ng doktor, di ba? May Diyos tayo na pinananampalatayanan. Mas makapangyarihan yung Diyos ko kaysa sa'yo. Mas matalino yung Diyos ko kaysa sa'yo. At mas alam ng Diyos ko ang buhay ko sapagkat siya ang may hawak ng aking buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Amen. So, sabi po sa Exodus 15:26, sabi niya, kung ako ay buong puso niyong susundin, kung gagawin niyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, sabi niya, hindi ko pararanasan niyo ang alanman sa mga sakit na ipadadala ko sa Ehipto. Ang kausap niya rito ng ating ni Yahweh ay ang mga Israelita. Sabi niya, akong si Yahweh ang iyong manggagamot. Dumating man tayo mga kapatid sa ganung kalalagayan, tandaan natin na ang Diyos natin ang ating dakilang manggagamot. For I am the Lord who heals you. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kagalingan. Siya ang magpapagaling sa atin. Amen. So, bagamat ang salitang ito ay sinabi po sa mga sa bansang Israel, pwede ba natin panghawakan to? Amen. Sapagkat ang Diyos ng Israel ay Diyos din ba natin? Amen. Ang Diyos ng Israel ay Diyos din natin. Kaya pwede natin panghawakan na ang Diyos natin ang magbibigay ng kagalingan sa atin kung meron man tayong mga karamdaman. Amen po? Amen. Ang Diyos, ating Jehovah Rapha, the Lord who heals. Siya po ang magpapagaling sa atin. Then halimbawa po, kung kasakit man tayo at tayo po ay mamatay, malulungkot ba tayo? Matatakot ba tayo? Hindi. Sapagkat meron tayo John 3:16. Ang sabi po sa John 3:16, di ba? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at sino man sa kanyang sumampalataya, kahit binigay niya kanyang bugtong na anak, Jesus, at sino man sa kanyang sumampalataya ay di mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ibig sabihin, hindi man tayo gumaling sa ating karamdaman, pero langit naman tayo kung tayo man ay mamatay. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen. Palakpan po natin ang Diyos.
Amen. So, nais ko pong i-share sa inyo itong aking, yung testimony po ng aming family. Alam niyo po ba na itong mga years na 2012 at saka 2014, so, maaring meron dito mga kapatid or kayo man nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. So baka sabihin nyo, si pastor hindi naman dumaan yan sa matinding pagsubok sa buhay. Kaya baka sabihin natin baka hindi niya na nararamdaman, di ba, yung aming pakiramdam. Mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo. Year 2012, 2014, dumaan po kami ang family po sa isang matinding financial crisis at sickness po. So during that time po ay wala pa po ang KLDC. Kasi 2012, 2014, ang KLDC po ay nagsimula ng 2016 at ito pong Silang Cavite ay nagsimula po ito ng 2015. So during that time ay nandun pa po kami sa JGN at ang mga anak po namin, si Dana at saka si Aidan po ay maliliit pa lamang. So alam niyo po ba, nasa simple po pananakit ng tiyan, na-detect po na ang kapatid na Aileen po ay meron po siyang cyst. Meron siyang ovarian cyst. Sa kanyang una po ay nasa kanyang right ovary. So ito po, kailangan po yun ng operasyon. Kailangan tanggalin yung kanyang ovary at kailangan po ng 100,000 para po tanggalin yun. Okay. So, ayun po sa madaling sabi, siya po ay naoperahan, yung first. Then, during that time, napakalaki po ng aming pangangailangan. Actually, si Pastor Sandy, yung isa po na speaker natin dito, nag-offer siya kasi siya yung senior pastor namin sa GG. Sabi niya, pahihiramin kami para meron kami pambayad sa hospital. Pero alam niyo po ba na hindi namin tinanggap po yun. Sapagkat nananampalataya kami na ang Diyos ang magkakaloob po ng aming pangangailangan financial that time. Dahil alam ko po, sabi ko, ang ating Diyos, ang Jehovah Jireh. Siya po ang magbibigay ng aming pangangailangan. Then, after 2 months po, so naoperahan po siya, yung kanyang right ovary. After 2 months po, na-detect, yung cyst po ay lumipat sa kanyang left ovary. So, kailangan na naman ng another operation po sa kanya. Okay? So, sa madaling sabi, after 2 years pa po namin pinooperahan, so tinanggal yung isa niya pang ovary. So, purihin ng Diyos dahil during that time, meron na kaming anak. Kundi, kung halimbawa tinanggal yung both ovaries niya, so wala kaming anak. Pero napakabuti ng Diyos sapagkat binigyan muna kami ng anak bago tanggalin yung kanyang ovaries. Then, alam niyo po ba, after ng kanyang second operation, 3 months lang po after noon ay sinumpong siya ng matinding asthma at siya po ay na-hospital na naman. So, imagine po, yung financial needs po namin that time. Sunod-sunod. So, alam niyo po ba na wala po kaming magulang, wala po kaming kapatid na nasa tabi namin. So, wala kaming mahihiraman, wala kaming mautangan that time. So, talagang ang pinaghawakan lang po namin ay ang panalangin at ang provision ng Diyos. At po rin ng Diyos sapagkat nalampasan po namin ang pagsubok na yon sa aming buhay. So even si Pastor Ray po, na-witness niya po kung gaano po kahirap yung dinaanan namin that time. So imagine, ako po talagang kailangan sasamahan ko pa si Sis Eileen sa CR kasi hindi siya talaga makalakad dahil sa kanyang operasyon. Kaya ito mga kabataan, di ba? Sa mga mag-aasawa, di ba? Sa mga nais mag-asawa. Di ba? Sabi doon ay, till death do us part. Di ba? In sickness or in health. Ganyan. Kapag tayo ay meron ng kasama sa buhay, at sabi ko sa inyo, ang pinagpre-pray ay ang lifetime partner. Hindi boyfriend, hindi girlfriend. Ang pinagpre-pray. Ang pinagpre-pray ay yung ating magiging lifetime partner. Amen? Amen. So, ganito po nakita po natin, ang Diyos ay may plano po sa aming buhay. So, kung during that time ay kinuha na ng Diyos ang buhay ni Sis Eileen, di ba? Wala akong makakasama sa ministeryo ko ngayon. So, ganun po ang Diyos. Napakabuti niya sapagkat alam niya, di ba, ang plano niya para sa akin at pin-reserve niya ang aking wife dahil alam niya na siya ay makakasama ko sa paglilingkod dito sa KLDC kapag ako ay naging pastor.
Amen? Palakpakan po natin ang Diyos sapagkat napakabuti niya at kailanman hindi niya tayo pinababayaan. Kung ang ginamit ko po na lens, that time ay lente ko, di ba? Pananaw ko, tiyak ay bumagsak na ako. Tiyak ay nanlupaypay na po ako. Okay. So, during that time, hindi ko kasi pwedeng ipakita sa aking pamilya yung aking panghina. So, ito mga tatay, di ba? Ang mga tatay kasi, kahit na gaano kahirap ang daanan ng pamilya, so kahit hirap na hirap ang isang tatay, kailangan pa rin ipakita niya na strong siya, lalo na sa isang mananampalataya. Naranasan niyo yun, tatay? Amen. Si Brother Kirby, naranasan mo yun? Amen, di ba? Kahit na talagang hirap ka na, di ba? So, kailangan mong tumayo pa rin at pakita mo sa iyong pamilya na I am strong in the faith with God. Amen? Kasi kapag nakita ng ating pamilya na tayong ama na mismo ng tahanan ang siyang bumagsak, babagsak na rin o bubuo ang kanilang pananampalataya. Then, kailangan tayo ay tumanaw gamit ang lente ng Diyos. Sapagkat kapag lente natin ang ating gagamitin, tiyak, babagsak at babagsak tayo. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sabi po, again ni Matt Toomey, sabi niya, renewing of the mind according to Matt Toomey is a fundamental shift towards seeing the world, yourself, others, and God. Sabi niya, it's making a daily, moment-by-moment choice to choose, moment-by-moment choice to choose the mind of Christ which lives inside of us as new creations rather than operating from our soulish mind the way we did before we were saved. Sabi niya, renewing of the mind, pagbabago ng isipan. Sabi niya, ito ay pagbabago ng ating pananaw o pagtingin sa mundo, sa sarili, sa iba, at sa Diyos. Amen. So sabi ito ay araw-araw, oras-oras, minuto na pagdidesisyon na piliin natin ang kaisipan ng Panginoong Hesus kesa sa kaisipan natin. So lagi dapat pinipili natin ay ang mind of God, kaisipan ng Diyos kesa sa ating kaisipan. Kapag kaisipan natin ang pag-iiralan natin, tiyak mga kapatid, tayo ay babagsak. Kailangan palitin natin ng isip ng Panginoong Hesus ang ating pag-iisip. Amen. Ano ba ang mga pag-iisip po natin? Ano ba ang dati nating pagkatao? Ano ba yung dati nating pamumuhay bago tayo maligtas o manampalataya sa ating Panginoon Hesus? Ito ay matatagpuan po natin sa Efeso 4:17 hanggang 31. Sabi po dito, ito po, ang bagong buhay kay Kristo. Sabi po sa verse 17, sabi, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng walang pananampalataya sa Diyos. Sabi, ito, ang mga buhay ng walang pananampalataya sa Diyos. Sabi, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Sabi, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sabi, sila'y naging alipin ng kahalayan. At wala silang kahiyan, kaunti man lamang. Wala silang inatupag, kundi puro or pawang kalaswan. So, ito po ang dati nating buhay. Ito yung dati nating pag-iisip. Amen? So, ganyan pa rin ba tayo mga kapatid? Ayan ang sinasabi po. So, dapat, kung tayo, ito ang dati nating buhay, dapat ay mayroong change. May changes. May pagbabago. Dapat may nakikitang pagbabago sa ating buhay. Kung ganito pa rin tayo ang ating pamumuhay, may question mark sa ating buhay Kristiyano. Di ba magtatanong tayo, totoo nga ba akong Kristiyano? Totoo ba akong mananampalataya? Totoo ba na nakilala ko ang Panginoong Hesus sa ating buhay? Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, tuloy natin, sabi niya sa verse 20 onward, sabi niya, hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo. Sabi niya, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Sabi sa verse 22, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. So yung dati nating pamumuhay dapat ay iwanan na natin.
Yun ang dahilan mga kapatid kung bakit maraming tao ang ayaw manampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kasi ayaw nilang iwanan yung dati nilang mga buhay. Kasi masarap ang toma-toma, inom-inom, barka-barkada, mol-mol, di ba? So, masarap yun sa kanila. Pero, iwanan na natin ang ating dating pamumuhay. Ubalin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pag-isip. So, iwanan na natin yung dati nating pagkatao. Then, sabi sa verse 23, magbago na tayo ng diwa at pag-iisip. Ang dapat niyong isuot ay ang inyong bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So, ano mga kapatid, ang mga dapat na nating alisin sa ating buhay? Ito, sa verse 25 sabi, dahil dito, itakwil na natin ang, ano daw? Pagsisinungaling. Ayan. Bawal nang magsinungaling. Sino ang ama ng kasinungalingan? Ang diablo. Diba? Sabi ng Panginoon Jesus dun sa mga Pariseo at Saduceo, ang ama nyo ay ang diablo, sapagat sa pasimula pa siya ay sinungaling. Kapag tayo ay sinungaling, ang ama natin ay ang diablo. Kaya sabi, itakwil na ninyo ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa. So ito ang dapat sa atin. So dapat tayo ay genuine. Tayo ay transparent. Dapat tayo ay totoo sa isa't isa. Sabi mo sa iyong katabi, maging totoo ka sa aking kapatid. Amen? Amen. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Then, sabi sa verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan nyo ang kayo'y magkasala. So, ibig sabihin, pwedeng magalit. Pwedeng magalit? Pwedeng magalit. Pero sabi, huwag kayong magkakasala. So, paano ba magalit na nagkakasala? Pag nagalit tayo na nagkakasala, kapag tayo ay nagmura, no? Or meron tayong ginawa na hindi, di ba, maganda sa kapwa. Pero tayong magalit para sabihin yung mali ng ating kapwa o kapatid. Pwede tayong magalit na hindi sumisigaw, pero nagsasalita tayo ng matalas sa ating kapatid o kapwa. Amen? So, ang Panginoon Jesus, di ba, nagalit siya. Ang Panginoon Jesus nga, tinaob niya pa yung mga lamesa nung nagtitinda ng mga inihahandog sa mga hayop na inihahandog. Amen? So, pagpatuloy natin sabi, huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Amen? So, ito, sa mga mag-asawa, di ba? So, pati sa mga mag-aasawa, pero bawal pa yung mga kabataan. Amen? So, ito, di ba? Kasi di ba, mahirap matulog, di ba? Halimbawa, pagkatabi kayo sa higaan, si Nanay Isin at si Tatay Perpa, pag nag-aaway po kayo, siyempre, magkatabi sa higaan, ano pa, bago pa kayo matulog, muna kayo, nagre-reconcile? Ay, hindi daw, sabi na hindi daw. So, ito sa mag-asawa kasi, di ba, ang hirap ng matulog. Diba? Na magkatalikod kayo, diba? So, halimbawa, galit kayo sa isa't isa. Kaya nga dapat sabi, kapag tayo ay galit, ay huwag nating hayaan na lubugan ng tao. Maging sa bawat isa sa atin, kapag tayo ay galit, mas maganda na maging open or transparent tayo. Mas maganda sabihin natin, nagagalit ako sa'yo kasi ito ang ginawa mo sa akin. Mas maganda na tayo ay open. Then, sabi sa verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan nyo na kayo'y magkasala, huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa kayo. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Tapos sabi, ang magnanakaw, huwag nang magnakaw. So wala naman sa atin nun, di ba? So sabi, sa halip maghanap siya ng marangal at kabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Then sa verse 29 sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Ayan. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyo ay makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makariyamig. Ayan. So, kapag tayo magsasalita, dapat ay yung
tama, yung proper, di ba? Yung tama, gumamit tayo ng tamang salita para hindi tayo maka-offend ng ating kapwa. Kasi di ba minsan, yung salita natin, yun ang nakaka-offend sa iba. So kaya dapat ay maingat tayo. Sabi niya, lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyo ay makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakarinig. Amen? At sabi, huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Paano ba natin nasasaktan ang kalooban ng Banal na Espiritu? Sa magitan ng paggawa ng kasalanan. Okay. So, sapagkat ang Banal na Espiritu ay kalaban ng flesh or ng laman. Kapag ang flesh natin, kapag etong laman natin ang nagpi-prevail, nasasaktan natin ang Banal na Espiritu. So every time na tayo ay nagkakasala, ang Banal na Espiritu ay napipighati natin. So ito ang dahilan mga kapatid halimbawa tayo ay nagkasala, inulit natin, inulit ng inulit. Alam niyo po ba, ang tinig ng Banal na Espiritu ay unti-unti nang manghihina sa atin. Hanggang sa hindi na natin marinig ang tinig ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay at magpapatuloy na tayo sa ating pagkakasala. Sabi sa verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Meron pa bang may sama ng loob? Ayan. Okay. Sabi, alisin ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag kayong bubulyaw, manglalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Amen. So, huwag na kayong magbubuli. So, napakaliwanag po ng salita ng Diyos, mga kapatid, di ba? Napakaliwanag kung ano yung mga bagay na dapat nating alisin at dapat na nating ipamuhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Okay. So, tuloy po tayo. Sabi niya, why does the Bible emphasize the renewing of mind according to man only? Sabi niya, bakit binibigyan din ng Biblia ang pagbabago ng isipan? So, basahin ko po. Ang sabi niya, unless a Christian learns to renew their mind, they will continue to walk in defeat, struggle, and confusion as their desire to experience a spirit-led life. Sabi, ang ibig niya sabihin, kung hindi daw natin babaguhin ang ating isipan at papalitan po natin ng pag-iisip ng Diyos, magpapatuloy po tayong lumakad sa buhay na talunan. Punong-puno ng pakikibaka, kalituhan, kung hindi tayo lalakad sa patnubay ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, ang buhay natin ay magiging matagumpay kung ang ating buhay ay naaayon o tayo lumalakad ayon sa kalooban o nais ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Tandaan natin mga kapatid, ang ating buhay ay magiging matagumpay kung ang Banal na Espiritu ang nabubuhay o namumuhay sa atin. Kung ang Banal na Espiritu ang naglilid sa ating buhay. Pero kapag hindi ang Banal na Espiritu at ang sarili natin ang nangunguna pa rin sa ating buhay, tiyak ang buhay natin ay hindi magiging matagumpay. Kaya minsan magkakaroon tayo ng question mark. Lord, bakit hindi nagtatagumpay ang aking buhay? So saliksikin natin po ang ating sarili. Tayo ba ay tunay na lumalakad ayon sa nais ng Banal na Espiritu sa ating buhay? Amen? So, mga kapatid, kailangan natin ng tunay na pagbabago sa ating isipan. So tuloy ko pa yung sinabi ni Matt Tomei, sabi niya, renewing your mind aligns your mind with the truth of God's Word by learning to recognize the lies of the enemy. Replace them with the truth of God's Word and then reinforce that truth every time the enemy comes and at them with those same lies. So sa Tagalog po, ang ibig sabihin po sa Tagalog yan, ang pagbabago daw po ng isipan ay paglalagay ng ating isipan sa katotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa mga kasinungalingan ng kaaway o ng dyablo. At palitan daw po natin
ng katotohanan ng salita ng Diyos. At sabi, ipagdiinan natin ang katotohanan ito sa bawat oras na lumalapit sa atin ang kaaway na gamit ang pareho-pareng kasinungalingan. Diba mga kapatid? Ang dyablo ay sinungaling at maraming kasinungalingan na ilalagay siya sa ating isipan. Pero dapat ay lagi nating ipagdiinan sa Kanya na ito ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Amen. So ito ang paraan din. Tandaan niyo po mga kapatid ito ang paraan na ginamit sa ating Panginoong Hesus. Ito ang ginamit ng Panginoong Hesus laban sa dyablo. Natatandaan niyo po yung kwento na ang Panginoong Hesus after ng 40 days na siya ay fasting, di ba? Siya ay tinukso ng ibil o ng dyablo. Panoorin natin ang video na ito. If you are the Son of God, command that this stone becomes bread. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. If God loves you, throw yourself down. His angels will lift you up in their hands. How dare you put God to the test? If you will bow down and worship me, I will give you the whole world. Crucify him! Get away from me, Satan. I worship the Lord, my God, and serve Him only. Jesus resists Satan's temptation. Amen. So saan po natin matatagpuan yung pagtukso sa Panginoong Hesus? Sa book of Matthew 4:1-11, sa Mark 1:12-13, Luke 4:1-13. Okay? So ano ang ginamit ng ating Panginoong Hesus na laban sa dyablo? Ang salita ng Diyos na susulat. So basahin po natin 'di ba sa
Sinabi po rito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kahit siya'y nagutom. Dumating ang dyablo, sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, ang sabi niya, nasusulat. Ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, nais lang ipakita ng Panginoong Jesus, tayo ay hindi lamang pisikal. Hindi puro pagkain lang ang gusto natin, di ba? O pagkain pisikal, kundi kailangan din natin ng pagkain spiritual at ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi puro material na bagay ang kailangan natin sa mundong ito. Kailangan din natin ng spiritual na bagay. So kailangan, mga kapatid, ay balansyado ang ating buhay. Yes, kailangan natin pakainin ang ating katawan, physical, pero kailangan din natin pakainin ang ating katawang spiritual. Then sa verse 5 sabi, pagkatapos dinala ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Napansin nyo, even si Satan ay marunong mag-cope. Kaya huwag kayong magtaka kung meron na akala natin ay Christian, nagko-quote ng mga salita ng Diyos, pero anak ng dyablo. Kasi even si Satanas ay gumagamit po ng salita ng Diyos. Kaya nga, huwag tayo ang dami natin pinakikinggan na mga preachers. Hindi natin alam, hindi pala yun tunay na likod ng Diyos. Sapagkat even si Satan ay gumagamit siya. Baka daig pa tayo ni Satan pagdating sa memory verse. Kaya dapat, mas magaling tayo na mag-memorize ng salita niya. Sabi niya, nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin, at sa kanyang mga kamay, ikay aalalayan ng sa bato, paamoy hindi masasaktan. Pero, kinounter ng ating Panginoon Jesus, sabi niya, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mo. Amen! So, tandaan natin mga kapatid, iingatan tayo ng Diyos. Isusugo ng Diyos ang mga anghel niya para tayo ay protektahan. So naniniwala ba kayo na may mga angels ang Diyos na isinusugo para tayo protektahan? Amen! May mga anghel ang Diyos na sinasamahan po na tayo. Pero, mga kapatid, huwag din natin susubukan ng Diyos. Dahil ang Diyos, kailanman ay hindi po siya nagbibiro. At ang Diyos ay hindi po marunong maggulo. Kapag sinabi ng Diyos, ginagawa niya po kung ano yung totoo. Amen? So yun po ang ating Diyos Then sa verse 8 sabi, pagkatapos, dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, bibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapakirapa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Wala tayong dapat na sambahin at paglingkuran, kundi ang totoo at tunay na Diyos lamang. Tandaan natin mga kapatid, nasa church tayo hindi para maglingkod sa pastor, hindi para maglingkod sa simbahan. Tayo ay naglilingkod sa Diyos. Amen. Then, tandaan din po natin, di ba? Napansin nyo? Sabi ni Satanas ay, bibigay ko sa iyo ang lahat. So, ibig sabihin, lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung ang Panginoong Jesus ay sasamba sa Kanya. Nakita nyo, di ba, sa video kanina, na i-imagine ng Panginoong Jesus yung honor, di ba? Yung ka-power. Yun ang offer ng kaaway. So, tandaan natin, even, di ba, may nagtatanong, o kaya may magtatanong, bakit ganun, pastor? Yung kapitbahay namin, hindi naman Christian. Ang dami niyang negosyo. Ang yaman-yaman niya. Di ba? Ang dami niyang kotse. Pero bakit ako?
naglilingkod sa Diyos, bakit barong-barong ang tinitirhan ko? Nagtanong kayo ng gano'n sa Diyos? Hindi. Amen. So tandaan natin mga kapatid ang material na bagay, ang material blessings, hindi lang ang Diyos ang nagbibigay kahit si Satanas ay pwedeng magbigay niyan. Amen? So, kaya minsan si Satanas ay binibigay niya yon para, anong purpose niya? Para ang sambahin na lang natin yung material na bagay. Kapag dumami na yung kayamanan natin, unti-unti yung focus natin ay kukunin na yan. Yun na ang magiging focus natin. Uubusin na yan ang ating panahon. Maging ang ating buhay, kukunin na yan. Yun na ang sasabihin. Ibig sabihin, kapag kayamanan na ang sinasamba natin, ibig sabihin, ang diablo na ang sinasamba natin. Kaya nga mga kapatid, kung sakali man tayo ay paunlarin ng Diyos, tayo man ay payamanin ng Diyos, wag na wag ang material na bagay ang siyang uubos o kukuha ng ating oras o panahon para sa Diyos. Huwag mga kapatid, sapagkat ibig sabihin, binibigyan natin ang pagkakataon si Satanas na siya ang sambahin natin. So, mga kapatid, hindi lahat ng pagpapalang material ay galing sa Diyos. Minsan ay galing yan sa diablo. At ang purpose niya, para ilayo tayo sa tunay na pagsamba sa Diyos. Kapag ikaw ay nalayo na sa Diyos, akin ka na uli. Diba? So, ibig sabihin, kuha ka na uli. Pero wag natin hayaan na ang kaaway ay magtagumpay sa ating mga buhay. Then, wag natin hayaan, mga kapatid, na yung mga pagpapalang material na ito ang siyang kumuha sa ating o maglayo sa atin sa ating pananampalataya at paglilingkod po sa ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ang pagpapala ay blessing galing sa Diyos, wala po siyang kasamang sumpa. Wala siyang kasamang kapahamakan. Wala siyang kasamang kaguluhan. Yun ang pagpapala na galing sa Diyos. Pero kapag ang pagpapala ay galing sa diablo, yun ang unti-unti na maglalayo po sa atin, sa ating paglilingkod, at sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Then sa verse 11, pagkatapos, iniwan na siya ng diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Diba sabi? Resist the devil and he will flee from you. Diba? So, ano mo siya? I-resist mo siya. Tanggihan mo ang diablo at siya ay tiyak na lalayo sa iyo. Amen. Mga kabataan, ito ba nilalaro nyo? Yung League of Leagues ba? Ano ba yun? League of Legends ba yun? Yung Wild Rift ba yun? Tama ba? Yun ang nilalaro nyo, no? Bago lang yan. Di ba? Kapag ina-atake kayo ng kalaban, di ba aatakihin nyo rin siya? At meron kayong gamit na weapons. May weapons pa kayo gamit? Yes, meron, di ba? So, ang Panginoon, nakita natin yung aral dito, ang Panginoon Jesus, ganun ang ginawa niya. Nang atakihin siya ng kalaban, walang iba kundi si Satanas, inatake niya rin ng kalaban, gamit ang kanyang weapon, ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng isang Kristiyano ay laging may weapon. At yun ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na ang laging weapon natin ay ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi po sa 1 Peter 5, sabi, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway nyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghanap ng masisila. Si Satanas, lalakad-lakad lang dyan sa labas. Iikot-ikot lang dyan. Minsan pumapasok pa siya sa church para manila at manuta. So, yan po ang gawa ng kaaway. Sabi po sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Sabi ng Panginoon Jesus, naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ito ang nais na buhay sa atin ng Diyos. Isang buhay Kristiyano at isang buhay sa atin sa mundo ito. Ang nais ng Diyos, isang buhay na masagana at ganap para sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay greatest weapon po natin. No? Makikita natin sa illustration ito. Amen.
Ang salita ng Diyos, the greatest weapon against evil is God's Word. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, wala tayong magagamit na weapon kung tamad tayong magbasa at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kung tamad tayong umattend sa cell group meeting, tamad tayong magsimba, maging sa panalangin, tamad tayo, paano tayo lalakas? Paano tayo makalalaban? Minsan nga, mga kapatid, kahit ikaw ay araw-araw na nananalangin, araw-araw ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, may pagkakataon na bumabagsak ka pa rin sa pagsubok. Amen? So, kaya mga kapatid, mas kailangan natin ng lakas at ang lakas natin ay nagmumula sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang dapat ay babad sa presensya niya. Babad sa salita ng Diyos. Amen. Amen. So dapat tayo ay lagi nagbababad sa Diyos. Kapag mahina tayo mga kapatid, wala tayong weapons, tiyak, bagsak agad tayo at mahihirapan na tayong bumangon. Kapatid, kapag tayo bumagsak, minsan ang hirap ng bumangon, ang hirap ng bumalik. Huwag natin hayaan mga kapatid na mangyari pa sa atin yun. Ang bumagsak tayo sa ating pananampalataya. Tandaan niyo mga kapatid, kapag tayo ay bumagsak sa pananampalataya, may pumapalakpak. Sino yun? Ang diablo. Pumapalakpak siya dahil tagumpay. Dahil napabagsak ko ang anak ng Diyos na to. Yun ang kanyang purpose sa atin para pabagsakin tayo, para ilayo tayo sa Diyos. Pero mga kapatid, manatili tayong matibay sa ating pananampalataya, matibay sa panghawakan sa salita ng Diyos, matibay sa pananalangin upang dumating man ang matinding pagsubok na gawa ng diablo sa ating buhay, mananatili tayo nakatayo at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, kapag lagi nating bitbit ang salita ng Diyos sa ating puso, sa ating isip, lagi tayong bumababad sa panalangin, kaya natin labanan ang kaaway. Amen po ba? Ang sabi sa Santiago 4:7, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan niyo ang diablo at lalayuan kayo nito. So, ganyan po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba, sa Matthew 4:11, sabi po, pagkatapos ay, anong ginawa ng diablo? Iniwan na siya ng diablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Amen. Mga kapatid, kapag tayo ay mananatiling malakas sa ating pananampalataya, kahit anong gawin ng diablo na pananalakay sa atin, mananatili tayo na nakatayo sa ating pananampalataya. Kailangan lang natin ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos, magpatuloy na magpakatibay sa ating pananampalataya, panghahawakan sa Kanyang salita at sa patuloy na pananalangin. Palakpakan natin ang Diyos sa iyang Kanyang kabutihan sa atin. Purihin po ang Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na ibinahagi sa amin sa hapon ito. Lord, salamat sapagkat sa mundong ito, napakaraming pagsubok. At alam po namin, Lord, ang diablo ay palaging nariyan sa aming tabi, Lord, upang kami, O Diyos, ay silain, upang kami ay pabagsakin. Lord, dalangin ko lamang ang banal sa oras nito, patuloy na kayo ang magpatatag, magpatibay, Lord, sa mga kapatiran na narito. Lord, anumang pagsubok ang ganasin nila o kanilang dinaranas, Lord, tulungan mo sila na maging matibay, O God. Lord, huwag mong hayaan na sila ay bumagsak. Huwag mong hayaan na sila ay manglupaypay, ang Diyos. Lord, samahan mo sila, tulungan mo sila, at turuan mo, O Diyos, na manghawakan sa mga pangako mo sa iyong salita. Lord, dalangin din po namin kung may kapatiran man na hindi na namin kasama sa bawat pagsamba dahil pinabagsak na siya ng kaaway. Lord, walang imposible sa iyo. Lord, kayo ang muling magtatayo sa Kanya. Kayo ang muling magbabalik sa Kanya, O God, sa lugar na ito, God, upang makasama namin, Lord, sa aming pagsamba sa iyo. Lord, dalangin lang po namin, tulungan mo po kami. Lord, hindi po namin alam
kung kailan po aatake ang kaaway sa bawat isa sa amin. Subalit, Amang Banal, kung atakihin man kami ng kaaway, tulungan mo kami na maging matatag at matibay at kami, O Diyos, huwag mong hayaan na bumagsak. Kung sakali man, Lord, kami ay bumagsak, muli mo kami itayo. Tulungan mo kami, O God, na magpatuloy sa aming buhay spiritual hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat aming Diyos, napakabuti mo at kayong patuloy, O God, nagre-remind sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat sa iyong mga salita, Lord. Patuloy naming panghahawakan at panananganan ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan po sa atin. Amen. Papurihan ng ating Panginoon Jesus. Siya lang ang ating pananapitan. Patuloy natin papurihan ng ating ang puso ko'y dinudulo sa'yo. Nagsusumaw pag-inapapin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay umiisan. Ang puso ko'y dinudulo sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaw, pag-idapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay umiisan. Tuwin mo ang buhay ko'y maging panay mong tahanan. Luglugan ang iyong pagkakas.
Hallelujah. Patuloy, aming Diyos, hallelujah, kami ay magpupuri at maglilingkod sa iyo. Hallelujah. Patuloy lamang ang banal, iaalay namin ang aming mga buhay sapagkat kayo, O Diyos, ang tunay at buhay ng Diyos na nagkaloob ng lakas at buhay nito. Maraming salamat, Banal Espiritu, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming praise and worship team, maging sa lahat, Lord, na ginagamit mo sa simbahan ito. Salamat, Lord, sa patuloy na kaloob na mga kapatiran, O God. Hallelujah. Salamat sa iyong patuloy, O Diyos, na pagkilos sa aming simbahan. Napakabuti mo, napakadakila mo. Lord, tunay na pinadala mo sa amin na kayo ay buhay, kumikilos at patuloy na nangunguna sa simbahan ito. Lord, ang simbahan ito ay binili mo ng banal ng mundo, God. Hallelujah. Kaya naman, O Diyos, ang pintuan ng Hades ay hindi makapananaig sa iyong simbahan. Lord, anumang pagsubok ang aming daanan, hindi kami matatakot, hindi kami matitinag, sapagkat kayo ang aming Diyos na higit na makapangyarihan kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan ito. Salamat aming Diyos, sapagkat sa iyo lamang pananangan, sa iyo lamang kami maghahawakan at kayo ang patuloy, O God, na patuloy, O Diyos, na sasama sa amin, Lord. Hallelujah. Lord, dalangin na po namin ang mga buhay nito ay aming mapaglingkod sa iyo, aming Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord. Dalangin po namin ang buhay nito ay gamitin mo, aming Diyos, upang kayo ay patuloy, O God, na paparangalan sa aming buhay. Salamat, napakabuti mo, napakadakila. Lord, dalangin po namin, patuloy, bigyan mo kami, O God, ng lakas, ng buhay, ng talino, O God, sa aming pagharap sa mundong ito. Lord, dalangin po namin ang susunod na mga araw, O God, na mga linggo, na mga buwan na darating. Samahan mo kami, tulungan mo kami, aming Diyos, anuman ang mga pagsubok na aming hinaharap, samahan mo kami, tulungan mo kami, aming Diyos, at alam po namin, ang lahat ng ito ay aming mapagtatagumpayan, sapagkat ang Diyos na aming pinaglalapalatayan ay isang mapagtagumpay na Diyos. Salamat po, ang patuloy na pag-ibig, ang patuloy na pagkalinga, ang patuloy na pagkukumpo ay pagkaloob mo sa bawat isa sa amin, aming Diyos, ngayon, bukas, at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ang lahat ay magsabi na, Amen at Amen. Uwi ng Diyos ang Napakasarap pa magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Mahina. Napakasarap pa magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid.